Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Maaari ito o kaya posible ito makumpirma ngayong araw. Kapag in English po natin yan, ang una po nating i-translate ay itong maaari ito o kaya posible ito bilang it could be. Tapos isusunod po natin itong nasa baba, makumpirma bilang confirm. Tapos saka pa itong ngayong araw bilang today. Okay? It could be confirmed today. Isa pa pong halimbawa, subukan naman po natin ay itong mai-deliver. Posible ito mai-deliver sa susunod na linggo. It could be delivered next week. Isa pa pong halimbawa, subukan naman natin itong maaari. Maaari ito matalakay bukas. It could be discussed tomorrow. Okay po? So, napakadaling mag-English kung may ganito po kayong pattern. Bali, ang itinuturo ko po sa inyo ay itong salitang maaari o posible. Na medyo mahina po yung tsansa kapag tinranslate nyo ay para sa kanila ay itong could. Oras ito pong maaari o posible ay tinranslate nyo bilang could, sinasabi nyo na hindi talaga kayo sigurado na mangyayari yung naturang aksyon na mapipili nyo dito sa confirm hanggang dito sa ma-authenticate. Hindi talaga kayo sigurado. Okay? Na samantala, ito naman yung nasa baba, ito naman po yung panahon na sa palagay nyo ay mangyayari itong aksyon na pagkumpirma, pag-deliver. Okay? Kaya kung gusto nyong sabihin na hindi kayo ganong kasigurado na magagawa yung action ngayon o sa susunod na panahon, ito na po yung pwede nyo rin pong pag-aralan itong ating aralin ngayon. Okay po? Bali po, yung ating mga verbs po dito, itong confirm hanggang dito sa authenticated, dapat po ang spelling niya ay naka-past participle at makikita nyo po yan sa dictionary. Pag hinanap nyo yung salitang confirm, yung C-O-N-F-I-R-M, wala pang ED ha. Pag hinanap nyo yan, kasi di ba pag naghahanap tayo ng salita sa dictionary, ang hinahanap natin ay yung base form niya o original na spelling. Di ba ang original na spelling para sa confirm ay C-O-N-F-I-R-M. Pag yan ay nahanap natin, hanapin natin yung past participle niya. Nakalagay din naman po doon yung salitang past participle. At makikita nyo yung spelling ng confirm pag naka-past participle. At ang ibibigay sa inyo ay C-O-N-F-I-R-M-E-D. Pag sa deliver, sa D-E-L-I-V-E-R, ang ibibigay naman sa inyong past participle ay may ED sa huli. Magiging delivered. Okay? So, tatandaan nyo. Okay? Kasi, kaya po yan naging past participle po ang spelling, gawa po nitong B. Okay? Na sinasabi ng B, para maging tama ang spelling mo, dapat gawin mo ang sarili mo na naka-past participle. Yun po yun. Okay? At tumutulong din po ang B para masabi natin na yung ito, na itong salitang ito ay walang ginawang aksyon, kundi may iba po ang gumawa ng aksyon. Okay? Kung mapapansin nyo, yung salitang ito, meron lang tayong itinuturong bagay. Na yung bagay na iyon ay gagawa ng aksyon o yung event na iyon ay gagawa ng aksyon. At ang gagawa po noon ay iba. At para masabi po natin yon, kailangan yung sentence po natin ay gagawin nating passive voice. At para magawa po natin yon, yung ating modal verb na could ay sinundan natin ng be. Na itong be yan yung tutulong para maging passive voice yung ating could.
masabi natin na yung ating pinag-uusapan na ito ay hindi siya ang gumawa ng action kundi iba. At sa paggawa po ng iba ng naturang aksyon, naapektuhan yung salitang ito. Kasi siya yung ikukumpirma, siya yung i-deliver, siya yung ikukumpuni, siya yung i-resolve. Okay po? So, sana makikitandaan po yung mga sinasabi ko sa inyo kasi lahat po ay importante. Okay? Pero kung gusto niyo na po agad gumawa ng English sentence na sinasabi niyo na hindi talaga kayo sigurado, edi ito, subukan niyo po ito. Okay? At kung meron pa po kayong naiisip na iba pang verb na maaari naman pong ilagay dito sa ating aralin, pwede naman po. Basta gawin niyo lang na naka-past participle. Yung spelling niya. Okay? So, sana po makikipag-aralan ng maigi itong ating aralin, ha? Para gumaling po kayo agad-agad. So, ito pong code ay modal verb. Tapos yung confirm po hanggang dito sa authenticated, main verb. So, dalawang verb po ang magkasama. Yung code, katulong. Tapos yung main verb, yan mismo yung gagawin. Tinutulungan ng code na makapagbigay ng panibagong ideya dito sa ating mismong gagawin na action. Na ito palang makukumpirma ay hindi ganun kasigurado. Yun po ang naitutulong ng code. Okay? So, sana makikipag-aralan ng maigi at maraming salamat po talaga sa mga nagsasubscribe sa ating channel para tumulong po sa ating page at maraming salamat din po sa mga nag-share at nagla-like sa ating video para mapansin din naman po ng iba. Maraming salamat po.